Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, impeachment laban kay Vice President Sara Duterte idineklarang unconstitutional ng Supreme Court. Carpooling sa EDSA busway tinutulan ng DOTR. Mataas na presyo ng domestic flight tickets tutugunan na ng pamahalaan. MV Tricia Kirsten sa Basilan lumubog. 11 sawi natagpuan. PCG naglunsad ng libreng sakay sa Isabela, Zamboanga route. Iligal na pagawaan ng sigarilyo sa Pampanga nilusob ng BOC. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulisyon ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, tuluyan ng pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon nito na ideklarang labag sa konstitusyon ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tanggihan ng pinal ang mosyon ng Kamara para muling buksan ang usapin. Tunghayan ang ulat dito. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Sue Meiting, nagkaisa ang NC Bank noong January 29 sa pagbasura sa motion for reconsideration ng House of Representatives laban sa desisyon noong 2025. Aniya, ang resolusyon ay agad na ipinatutupad at hindi natatanggap ng anumang karagdagang motion o pleading ang Korte Suprema. Ayon din kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, ang desisyon ng Korte na muling iginiit na nilabag ng impeachment ang one-year bar rule at due process na nakasaad sa konstitusyon. Base pa sa Korte, hindi maaaring magsagawa ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Dito kanila ring nilinaw na bagamat 4 na impeachment complaint ang inihain laban kay VP Sara, ang ika-4 na reklamo na inendorso ng mahigit 1/3 ng mga mambabatas at ipinadala sa Senado noong February 2025 ay saklaw na ng one-year bar rule at kaya't hindi na maaaring ituloy. Kaugnay nito, inihayag din ni Vice President Sara Duterte na matagal nang naghahanda ang kanyang legal team sakaling may panibagong impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Aniya, patuloy ang paghahanda ng kanyang mga abogado dahil inaasahan umano niyang muling haharap siya sa mga kaso hanggang matapos ang kanyang termino. Matatandaan noong Agosto ng nakaraang taon, inilipat na sa archives ng Senado ang articles of impeachment laban sa kanya, kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema. Samantala, nauna na ring inihayag ng ilang mamabatas na maaari lamang talakayin ang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara pagsapit ng February 6, kapag muling pinahintulutan na ng konstitusyon ang paghahain ng bagong kaso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, malungkot na tinanggap ng Department of Agriculture o DA ang pagsisimula ng pag-aangkat ng Pakistani rice sa bansa. Sa kabila ng paglawak ng pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa ibang bansa, nangako ang DA na walang mangyayaring over-importing sa bigas. Dagdag pa ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bagaman may supply na mula Pakistan, lilimitahan umano ang pag-aangkat sa kung ano lamang ang kailangan ng bansa at prioridad pa rin ang seguridad ng pagkain. Bukod naman sa bigas, nagpapahiwatig ang Pakistan ng interes sa pag-aangkat ng ibang kalakal sa bansa tulad ng niyog, seaweeds, isda at iba pang mga produktong pang-agrikultura. Sa ibang ulat, tutol si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa panukalang payagan ang carpooling vehicles sa Epifanio de los Santos Avenue EDSA Busway.
Kasunod ito ng pinag-aaralan na panukala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na carpooling o pagpapahintulot sa sakyang kayang magdala ng 10 at higit pang tao na dumadaan sa EDSA busway. Sa pahayag ni Lopez, iginiit niya ang anumang pagpapahintulot sa pampribadong sasakyan na dumadaan sa busway ay magdudulot ng pagbabagal ng operasyon ng mga bus na taliwas sa layunin kung bakit ito pinatupad. Aniya, ang polisiya ng pamahalaan ay dapat nakatuon sa commuter at pro-mass transit at hindi car-centric o nakasentro sa mga kotse. Bunsod naman ang patuloy na mga hinain ng mananakay na mataas na presyo ng plane tickets, partikular na sa domestic flights. Aminado ang Malacanang na nakakaepekto ito sa turismo ng bansa. Mas mahal pa kasi ang tickets sa ibang domestic route gaya ng Siargao kumpara sa pamasahe patungong ibang bansa sa Southeast Asia. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinutugunan na ang isyong ito ng pamahalaan at nakikipag-usap na umano ang Department of Transportation o DOTR sa major airlines gaya ng Philippine Airlines at Cebu Pacific ukol dito. Aniya, pumayag na ang dalawang nasabing airlines sa bawas pasahe at pinaalala rin ng Civil Aeronautics Board sa mga airline na magbawas ng fuel surcharge upang tuluyan nang bumaba ang presyo ng plane tickets. Para sa ating ulat panahon, 3 weather systems ang nagdudulot ng pag-ulan sa buong bansa. Mararanasan ang maulap na panahon na kalat-kalat hanggang malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa bunsod ng shear line, northeast monsoon o amihan at localized thunderstorms. Susunod sa News Force. MB Tricia Kirsten, 3 sa Basilan, lumubog. 11 sawi na tagpuan. Care facility ni Bench TV, pinatigil ng DSWD. Mga Vietnamese national nasagip ng NBI sa anti-trafficking operation sa Pasay. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.